Praise God. Mapagpalang umaga po sa inyo lahat. A blessed morning to all. Parang ang lulungkot nyo. Dapat po tayo laging may masaya sapagkat tayo po ay may pag-asa. Kaya po ang series po natin ay Mabuhay sa Pag-asa. Makikita po natin sa unang Pedro 1:3. Purihin ng Panginoon, ang Diyos at ang Ama ng ating Panginoon Kristo. Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Pakita po natin na talagang ang ating pag-asa po ay tunay na may katiyakan. Sapagkat po ang pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo ay tanda lamang po na muli rin tayong bubuhayin ng Panginoon. Sinabi nga po sa 1, di ba? Sa 1 na pag tayo namatay physically, pero spiritually tayo mabubuhay. Sabi nga doon, mamatay ka man, ngunit muli kang mabubuhay. At ang pagkabuhay na yon ay kasama ng ating Panginoon Kristo na kapiling niya. Ito po isang bagay na dapat na kinasasabikan ng bawat isa na makasama ang Panginoon. Kasi kung dito pa lang nararamdaman natin ang kapayapaan, kagalangan, kapahingahan, lalo po siguro kung talagang kasama mo na, talagang makakatabi mo na, makikita mo na ang ating Panginoon. Siguro sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita, kapag tayo namatay, kaharap na natin ang Panginoon, doon mo na mararanasan ng walang hanggang kapahingahan. Amen? Kaya napakabuti ng Panginoon sapagkat ang pag-asang yan hindi po ipinagkait sa atin, kundi ito po ipinagkaloob niya sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya po ang muling pagkabuhay po ay tunay na buhay ang pag-asa ng lahat ng sumasampalataya. Amen? Sino yung buhay ang pag-asa? Amen. Praise God. Lalong-lalo na po ngayon, meron nga po tayong kasamahan dati dito sa pong youth, nagbabakasyon galing Japan. Ayan, si Miljoy. Sa disciple po ni Mrs. yan. Alam niyo po, nagkaroon po ng uso sa Japan, naging trending, o naging ito yung sinatawag na Juhatsu. Na ibig sabihin po ay evaporation, nag-evaporate. Kasi po sa panahon po noon, tumatakas po sila kapag po sila ay napupuno ng pagkakautang, domestic violence, sila po ay nawalan ng trabaho, namatayan, na-bankrupt ang business. Nauso po sa kanila yung mag-evaporate. Yung bigla na lang mawawala sa pamilya. Biglang aalis na lang, pupunta sa ibang lugar, napakalayong lugar, hindi kukontakin ng pamilya, hindi makikipag-ugnayan sa pamilya nila, at hanggang sa mamatay na lang po sila. Tsaka po makokontak yung kanyang pamilya pagpatay na. Nakapanood din po ako yan ng documentary po. Sila po yung mga naglilinis ng mga yan. Yung mga tao po na umaalis sa pamilya, sila yung mga tao nag-i-evaporate, na gustong takasan ng pamilya at ng sitwasyon, sila pa yung naglilinis. At nakakalungkot po, dumating nga sa point na kukontakin na lang yung pamilya dahil wala na po, namatay na po yung pamilya nila. Sad to say, ang relasyon po ay tunay na mahalaga. Kasi po, yan po ang binigay sa atin, muling relasyon natin sa Diyos Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu bilang mga anak. Ang tanong, paano natin naharapin ang problema? Lalo kung ito'y sa pamilya, sa trabaho, sa school, sa kapitbahay natin. Nakakalungkot kasi marami tayo po sa panahon natin ngayon, hindi maganda ang ating relasyon sa ating pamilya at maging sa ating kapwa. Ngunit salamat na lamang dahil may magandang balita ang Panginoon. Sa pamamagitan po ng salita niya sa aklat po ng Pedro, ipinapakita po rito yung ano po dapat, may pag-asa pa ba? Na magkakaroon ng reconciliation ang relasyon sa pamilya, sa trabaho, sa kapitbahay, sa kapatid. May pag-asa po. Kasi po yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. At sa pag-aaral po, nagiging problema ng isang tao ang madalas niyang may problema sa relasyon yung kanyang kapamilya. Di ba? Kasi po bakit? Kasi 24/7 kasama mo yan. Di po ba? Kasama mo lagi. Sa trabaho, ganun din. Sa mag-aaral, ganun din. Kaya napakahalaga po, paano po ba natin masusolusyonan yung problema natin patungkol po sa relasyon? Kasi po, ang Panginoon po ay dapat makita natin sa pamamagitan ng kanyang salita, ano po ba? May pag-asa pa po ba magkaroon ng reconciliation, ng pagkakabo ng isang relasyon na nasira
o nagkaproblema. Ano? Ang madalas nga nito, kung sino yung madalas tayo nagtuturo, pero mismo tayo may problema. Wala, sa pamilya ganyan. Ano? Turo tayo ng turo, pero hindi natin namamalayan, tayo may problema. May kwento po yan. Dati na sabi po ng isang pastor, sabing ganon, ng isang nanay, ayoko na dito. Kasi pag nandito, puro magugulo kayo, magbabakasyon ako. Nanay, kasi nagluluto ako, naglalaba, namamalengke, hirap na ako. Ang ingay itong bahay natin dito, magulo. Saan ganon? Sabi ng tatay, sige, magpahinga, magbakasyon ka muna. Bay, nung nagbakasyon, tumahimik ang bahay. Walang gulo. Walang magandang, puro maganda nangyayari, nagtutulungan sila. Ano ba naipakita nung bumalik? Ano nangyari? Siguro, nakagulo kayo dito, sabi ng nanay. Hindi nga, nay, nung dumating, nung wala ka, masaya nga po ang bahay. May pagkakaisa, magpagtutulungan. Ano ba nakikita natin? Minsan ganun tayo. Nakikita natin yung, akala natin yung ibang tao may problema sa atin, minsan tayo pala. At yun po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. At ayaw ng Panginoon sa isang pamilya, sa isang kapwa natin, maging sa trabaho, sa pag-aaral, sa paligid natin, nagkakaroon tayo ng hindi maganda relasyon. Kasi nga po tayo, ang mga Kristiyano, ay known to be loving person. At ang gusto ng Panginoon ay makita tayo na pinagmumulan tayo ng pagkakaisa ng pagmamahalan. Minsan nasabi nyo na po ba, naitanong nyo na po ba sa pamilya mo, kamusta ako bilang kapamilya mo? Naitanong nyo na po ba yan? Kamusta ako bilang tatay? Kamusta ako bilang nanay? Kamusta ako bilang anak? Bilang kapitbahay? Bilang mag-aaral? Bilang katrabaho mo? Minsan naitanong mo na po ba yon? Kasi bakit po mahalaga? Kasi nga doon maipapakita kung maganda po ang ating relasyon sa Panginoon. Kaya po, ayaw ng Panginoon may magulo tayong relasyon kasi ayaw nga po ng Diyos yan. Kasi siya yung nag-take ng initiative upang magkaroon muli tayo ng magandang relasyon sa ating Diyos Ama. Kaya may pag-asa po. Kung meron po tayong pinagdadaanan na parang wala na yatang pag-asa ang aming relasyon, sabi mo sa katabi mo, may pag-asa. May pag-asa mula sa Panginoon. Ayan po ang ipapakita sa atin sa aklat ng Pedro. Kaya po ang ating mensahe ngayong umaga, live with hope when relationships are difficult. O mabuhay na may pag-asa kung may problema o mahirap ang isang relasyon. May pag-asa po, huwag mong sukuan. Sapagkat ng Panginoon, hindi tayo sinukuan. Sapagkat lahat po tayo ay kalaban, kaaway ng Diyos because of sin. Pero dahil saan? Sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa ginawa ng Diyos sa ating, ibinalik ang relasyon na yan sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Yung galit at poot, tinanggal ng Diyos sa pamamagitan ng pag-ibig at ginawa ni Kristo upang ang relasyon natin, di ba sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sa pamamagitan po ng ginawa ni Jesus, yung relasyon natin sa Diyos Ama nanumbalik. Yung galit at poot na palitan ng pag-ibig. At itunuring tayong mga anak ng Diyos. Ibig tayo ay nagrebelde, ibig tayo ay patuloy na nakakasala, sabi ni Lord, no, my love cover multitudes of sin. Hindi nakatingin ng Diyos ang Diyos doon. Nakatingin ng Diyos kung paano magkakaroon ng reconciliation ang tao mula sa Diyos. Kaya nakita natin, doon pa lang gusto na ng Diyos ang pag-ayos, ang reconciliation. Ayaw niya ng watak-watak na pamilya, na relasyon, sapagkat may pag-asa. Amen? May pag-asa ang Panginoon. Kaya nga sabi po dito sa ating key verse, sa 1 Pedro 2:18-20 hanggang 20, mga alipin, sundin nyo na may takot sa Diyos ang mga amo ninyo. Hindi lang ang mababait, kundi pati ang malulupit. Sapagkat pagpapalain kayo ng Diyos kung tinitiis ninyo ang mga pagpapahirap kahit wala kayong kasalanan dahil sa nais ninyong sundin ng kalooban niya. Ngunit, pinaparusahan kayo dahil sa ginagawa ninyong masama, wala ring kabuluhan kahit tiisin nyo ito. Subalit, kung dumaranas kayo ng hirap sa paggawa ng mabuti at tinitiis nyo ito, kalulugdan kayo ng Diyos. Sabi dito, sabi natin una, sundin nyo na may takot sa Diyos, ang amo ninyo hindi lamang mababait, kundi pati ang malulupit. Huwag na tayong lumayo, kahit saan di sa amo.
Kapag mabait lang ang tao, gusto mo di ba? Makikipagdikit ka sa kanya dahil mabuti siya, mabait sa'yo. Paano kung hindi? Kaaway kita. Ayoko sa'yo. Hindi, ano sinasabi ng Diyos sa atin? If you want a good relationship, magpakumbaba ka. Mahalin mo pa rin siya. Kasi ito ang pagpapakita na may takot tayo sa Diyos. Di po ba? Ang lakaran ng mundo, pag ayaw mo, di wag. Kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Ang si Lord, hindi. Kaya nga, may pag-asa na kahit ang ating kapamilya, katrabaho, kamag-aaral, hindi maganda, pero pakikitaan mo pa rin silang kabutihan. Sabi nga dito, kahit malulupit, hindi lamang mababait, sabi ng Panginoon, sumunod tayo na may takot sa Diyos. Kasi ang pagkatakot sa Diyos ay pagsunod sa Panginoon. At madalas, kaya minsan tayo, gumagawa tayo ng hindi maganda kasi hindi naman tayo takot sa Diyos Kung kilala mo ang Diyos, matatakot ka. Susunod ka sa Panginoon. Kahit mahirap, pero tutulungan. Bakit? Kasi ito ay kalulugdan ng Diyos, kaluguran ng Panginoon. Na tayo makipag-ayos, kaluguran ng Panginoon ang magbigay tayo ng pagpapakumbaba. Katulad ng ginawa ng ating Panginoong Kristo. Isang napakagandang halimbawa ng humility. Ano po sabi dito sa 1 Peter 2:21-23? Ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin, ang halimbawang dapat nating tularan. Bakit po? Di ba kung sino yung pinagaling niya? Kung sino pinalaya siya ng masamang espiritu? Kung sino yung pinakain niya, ginawa niya ng himala, sino pa yung gumawa ng? Ipako yan sa krus. Mamatay yan. Ano pinakita ng ating Panginoon Kristo? Pagmamahal at pagpapakumbaba. Kasi nga gusto ng Panginoon na manumbalik ang relasyon ng tao sa Diyos Ama. Magkaroon ng reconciliation. Kaya last message natin, no humility, no reconciliation. Kung walang pagpapakumbaba, wala pong reconciliation na mangyayari. Pagmamataas po. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag upang tularan natin ang buhay ni Kristo. Tinawag tayo upang tularan natin ang ginagawa niya. Hindi para salungatin, hindi para baliwalain, kundi bigyan ng pagpapatupad at tularan sa buhay natin. Yung, pastor, kaya nga magdusa ka for the relationship. Hindi para talikuran ang ginawa ng ating Panginoon Kristo. Hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Walang kasalanan. Pero He take the initiative upang tayo ay magkaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoon. Wala siyang kasalanan. Hindi siya nagsisinungaling. Ininsulto siya, ngunit hindi siya gumanti ng insulto. Pinahirapan siya, ngunit hindi siya nagbanta. Ipinagkatiwala niya ang lahat sa Diyos na lumahatol ng makatarungan. Nakita natin, kung may nag-aagabyado sa atin, may mga pang-iinsulto sa atin, ipagkatiwala natin sa Diyos. Huwag natin gantihan ng insulto, huwag natin gantihan ng masasamang gawain din, kundi gantihan natin ng mabuti. Sapagkat sinabi ng Panginoon, talunin niyo ng kabutihan ang kasamaan. Kasi dyan tayo tinawag ng Panginoon to be a great example upang makita, ay may Diyos talaga to. Bakit? Nakikita ko ang kabutihan niya, ang pag-ibig na sa Diyos. Alam niyo po kung bakit gusto ng Panginoon na maging katulad natin yung ginagawa niya? Kasi po niya ipagpapakita ng pagpapakumbaba at pagmamahal sa ating kapwa. Balikan natin, hindi siya nagsisinungaling, wala siyang kasalanan. Anong sinabi ng Panginoon? Huwag na kayong magturuan kung sino tama ang mali. Ako ang tama nga, Diyos ako, pero kinuha ko para magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Panginoon. Hindi na pinag-uusapan dito kung sino tama o mali. Ang pinag-uusapan dito, gusto mo ba magkaroon ng pagkabuo ng relasyon sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa kapwa mo, sa kapitbahay mo? Gusto mo ba? Kasi kung hindi, pagmamataas yan. Kasi si Lord ginawa niya, nagpakumbaba siya upang ipakita yung magandang halimbawa. Kaya kung gusto natin maging tanyag, sabi nga dito, magpakumbaba ka. Ano sabi dito sa Lucas 22:26? Ngunit hindi kayo dapat maging ganon. Ang mas mataas ay dapat magpakababa. At ang pinuno ay dapat maging tulad ng isang tagapaglingkod.
Kung gusto niyo maging leader, sabi ni John Maxwell, kailangan mo maging followers. Anong ibig sabihin nun? Gusto mo magkaroon ng magandang relasyon, magpakumbaba ka. Ang sabi ng Panginoon, God opposed to the pride, mapagmataas, but give humble and grace. Give grace to the humble. Binibigyan niya ng biyaya ang mga nagpapakumbaba. Bakit po? Kasi pag ikay may kagalit, masaya ka. The grace of kagalakan meron ka eh. Kapag meron kang kaaway, may payapa ka. Kaya gusto ni Lord magkaroon ng magandang relasyon kasi magbibigay sa ito ng kapayapaan. Magbibigay sa ito ng kagalakan. Magbibigay sa ito ng katiwasayan ng iyong pag-iisip. Alam niyo po ba, pag kayo nanonood ng TV, marami nagpapatayan. Bakit? Sa sobrang galit. Di ba? Galit ako sa kanya eh. Kaya napatay ko siya. Sa sobrang galit ko, nagdilim ang paningin ko. Kaya ayaw ng Diyos nang magkaroon tayo ng ganyan. Bakit? Mabubulagin ka sa katotohanan. Bubulagin tayo sa katotohanan yan. Ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng maayos na relasyon. Ang pagsunod natin sa kalooban ng Diyos ay magiging maganda ang relasyon sa iba, katulad ng paggamit. Alam niyo sino may mga manual dito? Pag bumili kayo ng cellphone, may manual, di ba? Di ba? Pag hindi mo ginamit ito, anong mangyayari? May possible masira yung gamit mo. Kasi cellphone mo, ay, kala ko waterproof, hindi pala. Nailagay mo sa tubig. Ganun sa anumang instrumento, mga gadget, kapag hindi mo binasa ang manual, may possible masira ito. Ganun din po sa atin. Masisira ang buhay natin kapag hindi po natin nakikita ano yung kalooban at nais ng Diyos. Ano ba yung nais ng Diyos kahit na ganito sa ating relasyon? Hindi ito pinag-uusapan po dito kung anong sabi ng mundo, kung anong tawag na emosyon natin, kundi ano ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya may pag-asa sa mahirap o problema. Bakit? Kung susundin natin ang paraan ng Diyos. Kaya po nagkakaproblema ang sitwasyon o relasyon. Kasi anong ginagamit natin? Kaparaanan natin eh. Ako na nga inapi. Ako na nga ang minaliit eh. Ba't pa ako makikipag-reconcile? Bakit ito makikipagbate? Tama, di ba? Yan ang mostly sa sanlibutan eh. Kaya kung tama ka, ipaglaban mo. Yan ang gusto ng kaaway. Pero kung titignan natin yung ibang-iba sa paraan ng Diyos, tayo ang may kasalanan, tayo ang gumawa ng pagre-rebelde sa Diyos, tayo ang lumalayo sa Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Ako ang lalapit sa iyo upang magkaroon tayo ng magandang relasyon sa Panginoon. Yun ang paraan ng Diyos. Ano po sinasabi dito sa Psalm 19:8? Ang mga tuntunin ng Panginoon ay tama at sa puso'y nagbibigay kagalakan. Ang mga utos ng Panginoon ay malinaw at nagbibigay liwanag sa kaisipan. Kapag puno po tayo ng galit, kapag puno po tayo, ano nangyayari? Ang ating kaisipan ay maghigante. Ang ating kaisipan ay magbigay ng alin? Ng hindi maganda sa kaaway natin. Sa karelasyon natin. Di po ba maging sa pamilya? Kaya, pag sinunod mo ang utos ng paraan ng Panginoon, ano sabi dito? Nagbibigay kagalakan. Kaya sa loob ng pamilya, nagkakaroon ng alin? Kapayapaan, pag-iibig, kagalakan. Bakit? Kasi sinusunod mo yung paraan ng Diyos. Ako tatay dito, ako dapat masunod. May tama ka nga eh. Di po ba? Mali ka nga eh. Kahit tatay ka, pero kung hindi yan ang magiging dahilan ng reconciliation ng pamilya mo, I tell you, hindi ka magbibigay kagalakan to gulo. Kaya nga sabi ng Panginoon, gamitin mo yung aking paraan dahil ito ay tuntunin, ay tama. Hindi nagkakamali si Lord. Sabi nga dito, walang kamalian. Ano sabi sa Psalm 19:7? Ang kautusan ng Panginoon ay walang kamalian. May mali po ba? Kaya pag sinunod mo ang Panginoon, I tell you, hindi ka magkakamali. Madalas tayo, pag emosyon natin ang ating sinunod, bakit ba ako sinunod ko? Nagalit ako, nasaktan ko tuloy. Sa pamilya natin, nagbigay tayo ng verbal abuse. Nakapagsalita ka ng hindi maganda. Bakit? Kasi nga, alam mo yung paraan mo kaysa paraan ng Diyos. Sabi dito, ito'y nagbibigay sa atin ng bagong kalakasan. At kaya hindi mo alam, pag may magulo sa sitwasyon, sa pamilya, sa trabaho, sa kapitbahay, ano nabibigay sa'yo? Hinang-hina ka. Makikita mo lang yung taong yun, wala na akong ganang kumain. Di ba? Kahit sa pamilya, hindi ako kakain kasi kasabay ko siya.
mawawala ka ng kalakasan. Kahit anong sarap ng iyong kinakain, kapag ikaw ay di ka pagkakaayos, walang sarap ang pagkain. Manghihina ka. Ngunit pag tayo ay sumusunod sa paraan ng Panginoon, ang turo ng Panginoon ay mapagkakatiwalaan, magbibigay karunungan sa mga kulang sa kaalaman. Kaya ang Panginoon gusto niya na lumapit ka sa Kanya kasi madalas wala tayong alam. Kaya ang salita ng Panginoon, yung paraan ng Panginoon, yun ang bibigay sa atin ng karunungan. Lord, ano ba gagawin ko? Ito gawin mo. At nagbibigay ito ng karunungan sa iyo at pagpapagkakatiwalaan natin ng salita ng Diyos. Kaya ini-encourage po namin tayong lahat, na basahin ang salita ng Panginoon. Pagbulay-bulayan natin to at i-apply po natin kasi po yung mapagkakatiwalaan, trusted. Kumbaga sa subok na to. Ilang libong taon na lumipas pero subok pa rin. Hindi nawawala ng bisa dahil makapangyarihan to. Ang sabi nga sa 2 Timothy, di ba? Ang kanyang salita ay mapagkakatiwalaan sa mga maling katuruan, sa maling pag-iisip. Kaya pag alam mo ang salita ng Panginoon at alam mo ang kanyang karunungan, ang kautusan niya, alam mo hindi ka magkakamali. Magbibigay ito ng kagalakan, kalakasan. Alam niyo po ba may magkaiba yung God's way saka God's will? May konting pagkakaiba. Halimbawa lang, sa Malakay 2:16, ito God's will. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, ayoko maghiwalay ang mag-asawa. Kalooban ng Diyos ang hindi naghihiwalay. Tama po ba? Sino po dito mag-asawa na? Walang may asawa dito for single? Kilala ko kayo, taas kayo ng kamay. Di ba? Ang sabi ng Diyos, huwag daw maghihiwalay. Kaya pag nag-ano kami ni Pastor natin, naalala ko si Pastor talagang dinaano ni Pastor yan, dinidiinan. Kasi yan ang talaga ang kalooban ng Diyos, ang huwag maghiwalay. Saan po nagkakaroon ng pagkakaiba yung kanyang paraan? Kasi madalas po, sige hindi ko siya hiwalayan. Pero kanyang trato doon sa kanyang kapartner, hindi sa kaparaanan ng Diyos. Paano po? Hindi niya pinagluluto nga yung asawa niya. Hindi niya kinikir. Sama naman kami, pero hindi tuturing ko siyang asawa. Hindi po yun ang kaparaanan ng Diyos. Hindi ka nakipaghiwalay, minamahal mo ang asawa mo at nai-enjoy mo yung asawa mo. Yun ang kaparaanan ng Diyos. Naintindihan po natin? Hindi ka nakipaghiwalay, ang trato mo naman sa asawa mo, katulong. Maglaba ka dyan. Di ba yung ganon? Naghahanap pa ng lutong ng ulam, wala mang binibigay na pera yung asawang lalaki. Anong ulam natin? Ito, hindi ka nagbibigay ng pera Ang trato natin, katulong, ang trato natin, ibang tao. Kaya ang sabi ng Panginoon, kalooban ko na huwag kang makipaghiwalay. At ang aking pamamaraan, ang paraan ko, mahalin mo ang asawa mo at ma-enjoy nyo yung pagmamahalan ninyo. Nakita po natin? Kasi ganyan tayo Nakikipag-ayos tayo, pero ayoko tayo makita. Sinunod mo yung kalooban ng Panginoon, ay yung kanyang will niya. Pero yung pamamaraan, iba. Diba, ganun sa loob ng pamilya? Mag-asawa, sige na, pinatatawad na kita. Pero huwag kang tatabi sa kwarto, huwag kang papasok. Ano yun? Di ba? Yung will na sunod, yung kaparaanan, hindi. Kaya dapat naiintindihan po natin. At ang happiness po ay hindi po natin makukuha sa sanlibutan o sa mundo. Kaya minsan marami, ako sino po dito, naranasan ko po yun. Pag may problema ako sa pamilya, dinadaan ko po sa mababuting usapan. Tara pare, tama yan, tama-sama. Solve natin yan sa mababuting usapan. Hindi man na-solve Dumami nga problema, sumakit ang ulo ko, hindi ko makapagtrabaho, wala akong pera. Lalo nagalit si misis. Naayos ba? Hindi, nadagdagan pa. Kasi mali yung pamamaraan, yung paraan. Gumagawa tayo ng paraan, malayong-malayo. Ano sabi dito sa Roma 12:2? Huwag nating gayahin ang takbo ng mundo. Huwag ninyong tulara ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung anong mabuti, ganap at kalugod-lugod sa paningin, sa kanyang paningin. Kaya nga sabi ko po sa inyo, yung paraan ng Diyos ang gagamitin mo. Kasi nga paraanan ng mundong ito, hiwalayan mo ng asawa mo. Oo, may maganda daw, sexy. Yung sa asawa mo, dating Coca-Cola, ngayon naging 1.5 din. Coca-Cola rin, pero 1.5.
Ayan, di ba sabi ng mga ng mundo lagi na kayo nag-aaway. Palitan mo, hindi. Ano sinasabi ng katotohanan? Yung kalugod-lugod at ganap. Kaya madalas mga tatay ganyan Kahit yung mga kabataan palit ang palit. Bakit? Kasi hindi naman nasusunod ang kalooban Hinahanap ko yung dawan. Si Lord nga, dawan mo na yan. Yan, gahanap ka pa. Sino dito hindi masaya sa Panginoon? Sino yung masaya sa Panginoon? Amen, di ba? Ganon din tayo sa pag-asawa, single, o mag-aasawa. Ang relasyon, kaya hindi maganda relasyon kasi hindi nakakonekta saan? Sa paraan ng Diyos. O yan ay nakaangkla sa paraan ng Diyos, ginagawa mo dapat ang kaparaanan ng Diyos. Di ba? Sino gustong masolbang relasyon, gawin mo yung kaparaanan ng Diyos. Ano sabi dito sa Santiago 1:22? Huwag lang kayong makinig sa salita ng Diyos, kundi gawin din nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang inyong sarili. Hindi natin kaya mapaglalangan ng Diyos. Totoo yan. Maitago mo man sa amin lahat dito, pero si Lord nakikita yan. Madalas, di ba? Kamusta yung ang inyong pagsasamahan bilang mag-asawa? Okay lang kami. Pero hindi naman. Bakit? Hindi nga sabay kumakain Hindi nga sabay natutulog Hindi natin kayang dayain ng Panginoon. Ganun din sa ating sa mga single. Wala kang boyfriend, pero alam ni Lord yan. Hindi mo maitatago yan. Sino dinadaya mo? Ang sarili mo. Kaya sa pamilya, sa trabaho, magkaroon tayo ng kaparaanan ng Diyos. Sa school, sa ating paligid. Kasi pagkaparaanan ng Panginoon, ito mayroong pagpapasakop at paggalang. Sinusunod mo ang Panginoon ng paraan na may pagpapasakop at paggalang. Ang sabi dito sa 1 Pedro 3:1-2, gayon din naman kayong mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa. Kahit ang ilan sa kanila hindi sumusunod sa salita upang mahikayat ng walang salita sa pamamagitan ng ugali ng kanilang asawang babae. Sapagkat nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali. Alam niyo po ba sa panahon po ni Jesus ang mga babae wala authority? Walang karapatan. Kumaga talaga sila ng lalaki. Pero sa tingin ng Panginoon, lahat tayo pantay-pantay. Pero may authority pong sinasabi ang Panginoon dito. Yung pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki. Ang sabi po dito, nakikita nila ang dalisay at magalang ninyong pag-uugali. Ano po sinasabi dito? Kasi pag ang asawa natin, hindi maganda irresponsable, anong ginagawa ng babae? Binibigyan ng pagkain, padabog. Kumain ka na! Di ba ganon? Ikaw kumuha ng tubig doon. Bahala ka na, ikaw na bahala ang magano. Hindi maganda ang trato natin. Walang dalisay, walang magalang na pag-uugali. Mga babae, pag naasar na sa asawa yan, di ba, para ng armalik, ganun yan Talagang bumibira yan Talagang, wala na yung dalisay ng mga paggalang Hindi na ginagalang Mostly rin, pag nasa harap ng kaibigan yung mga lalaki, di ba? Umuwi ka na. Ginaganon yung mga lalaki. Walang paggalang Tamad ka, hindi ka nagtatrabaho. Ang sabi ng Panginoon, yung kaparaanan ko malinis, may paggalang, may dalisay. Magpasakop ka. Bakit? Upang maipakita mo doon sa asawa mong hindi mananampalataya ang mabuti at ganap at kalugod-lugod sa Diyos. Alam niyo po, may nangyaring ganyan, true to life. Isa pong Kristiyanong babae, yung asawa niyang lalaki, hindi mananampalataya. Ano ba yung ginawa ng babaeng Kristiyano? Sinisisilbihan niya talaga. Kumain ka kahit hindi talaga, alam niya na talagang ang ugali ng asawa, lasenggo, sugarol, babaero, binibigyan niya pa rin, inaangiyan niya pa rin. Kumain ka, sige. Walang lason yan. Kumain ka. Nagsisilbihan, yung damit gagamitin. Talaga, binibigay niya. Alam niyo, one time, pumunta sa church yung babae, at nakita niyo yung asawa niya, pumapasok ng church, umiiyak. Tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Dahil ipinakita ng babae yung pagpapasakop at paggalang sa kanyang asawa. Amen? Kaya wag nating talikuran. Wala nang pag-asa yan, no. Kaya nga may kasabihan ng Pilipino, pag may buhay, may
Tabi mo sa katabi mo, hindi nga tinanggalan ng pag-asa ng Diyos eh. Di ba? Tayo dati, hindi tayo tinanggalan ni Lord ng pag-asa. Kaya huwag mo sukuan kung sino man yung asawa mo, anak mo, katrabaho mo, kaklase mo, kapaligid mo. May pag-asa. Ipakita mo lang yung mabuting halimbawa. Sabi nga dito sa unang Pedro 3:4, huwag din yung pagkaabalahan ng panlabas sa kagandahan mula sa pag-aayos ng buhok, pagsusuot ng mga gintong alahas, at mamahaling mga kasuotan. Sa halip, ang inyong kagandahan ay dapat mula sa kalooban. Ang kagandahang hindi kumukupas ng bunga ng maamo at mahinahang espiritu na siya mahalaga sa paningin ng Diyos. Kagandahan hindi kumukupas. Kahit din sa mga lalaki. Di ba? Panlabas, ang ganda natin, pero ang trato natin sa ating asawang lalaki, grabe. Kung pahiyain natin. Diba? Kung sigawan mo, magluto ka na. Diba ganun? Sisigaw din naman yung lalaki. Alam mo, ikaw lang mo sumigaw, ha? Sumigaw yung lalaki. Ilang gatang ang aking iluluto? Yung pala, susunod din, pasigaw lang. Wala nang paggalang, wala nang mahinahon. Hindi kasi karamihan sa panahon po kasi dito, nagpapaganda sila. Pero ang sasabi ng Panginoon, oh, maganda yan, pero tignan mo yung kalooban mo, yung ugali mo. Kasi hanggang panlabas ka lang. Okay naman, maganda rin yung wala ka namang sa pag-aayos mo, pero ang ugali mo rin may problema. Kaya magpasakop ka na may paggalang sa iyong asawa. Lalong-lalo na po, di ba, yung mga sa panahon po natin ngayon, pag ang babae may trabaho na. At mas malaki ang kita ng babae kaysa sa lalaki, diyan na nagkakaproblema. Kung tratuhin niya yung kanyang asawa, grabe. Ano nangyayari po yan? Even Christian. Wala na yung pagpapasakop, yung paraan ng Diyos. Dapat kahit yan ay mas malaki ang kita mo kaysa sa asawa mo, igalang mo. I-encourage mo siya. Hindi. Kasi ang baba ng sweldo mo, dapat lang sa yan. Mas malaki ang sweldo ko. Nangyari, napalit na. Nagpapasakop na yung lalaki sa babae. Babae, hindi na. Alam mo yung kaparaanan ng Panginoon? Diyan ba't ang sundin natin? Bakit? Kasi diyan nalulugod ang Panginoon. Ang sabi sa 1 Pedro 3:5. Sapagkat noong unang panahon, ito ang pagpapagandang ginawa ng mga banal ng babae nagtitiwala sa Diyos. Nagpasakop sila sa kanilang mga asawa. Ang nagpapasakop pala sa kanyang asawa, alin? Nagtitiwala sa Diyos. Sino po dito yung nagpapasakop sa kanyang asawa? May mga asawang babae. Taas ang kamay. Yung mga hindi nakataas, alatang hindi ka nagpapasakop. Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Ano yung gano'n? Oh, babaeng banal, nagtitiwala sa Diyos. Kaya akala nyo yung pagpapasakop, ay walang mangyayari. Hindi. Nalulugod ang Diyos at nagpapakita ito nang nagtitiwala ka sa ating Panginoon. Lord, kayo na bahala, kahit ang asawa ko'y ganito, magtitiwala ako. At kinalulugdan din ng Diyos. Bakit? Kasi nagpapakumbaba siya. Hindi niya tinitignan yung kanyang asawa. Kaya marami asawa, palitan ko na to. Hiwalay na tayo. Hindi ganun. Pag tayo nagpapasakop, ganun din sa mga lalaki. May sinasabi din, kanina puro babaeng lalaki naman tayo. Ano sabi dito sa 1 Pedro 3:7? Kayo naman mga lalaki, pakisamahan ninyo mabuti ang inyong asawa. Ayan ha. Hindi porket tayo may authority, kasi asawa na yun na po ako, ganun na lang. Ang anuin natin ang ating asawa. Ano? Yung pahinga ng asawa mo, paglalaba. Yung pahinga ng asawa mo, paghuhugas ng pinggan. Pahinga ba yun? Minsan na, kayo mga lalaki, sino mga may asawa dito? Pakitaas ang kamay. Minsan nabigyan mo ba asawa mo para pampaganda? Honey, mag-parlor ka. Mga ganon. Hindi yung, honey, ito pambili ng bill na, pambayad sa bill. Ito pang ano. Kaya pagdating sa asawa mo, dati ang ganda kamukha ni Marian Rivera. Ngayon, pag nakita mo na ano nakikita mo na? Marian Rivera pa rin, after 100 years na. Mahalin natin. Hindi porket tayo may authority. Mahalin natin ang ating asawa. Sabi dito, dahil dito nararapat bilang isang Kristiyano. Kung Kristiyano tayo, dapat tayo unang nakikita nito. Igalang nyo sa bilang mga babae mas mahina kaysa sa inyo. Kasi alam ng Panginoon, iba din sa inyo ng babae, mga emosyonal yan. Huwag kayong mga nanay. Totoo po yan.
Di ba? Isa lang sinabi ng tatay, ang dami yun ng paliwanag. Pero sabi nga ng Panginoon, mahihina yan. Kaya kayo mga lalaki, kayo mga sandigan ng mga asawa ninyo, dahil ito ang nararapat bilang isang Kristiyano, igalang nyo sa bilang babae, mas mahina kayo sa inyo, dahil binigyan din sila ng Diyos ng buhay na walang hanggan, katulad ninyo. Kapag ginawa niya ito, sasagutin ng Diyos ang mga panalangin ninyo. Oh, may favor eh. Kaya minsan, tanungin natin mga lalaki, baka hindi sinasagot ang ating mga panalangin, baka hindi natin tinatrato ang ating asawa na mabuti. But Lord, ba't hindi mo sinasagot ang aking panalangin, mga tatay? Baka hindi mo tinitreat ang asawa mo na mabuti. Baka ginagawa mong ibang tao. Eh sabi nga, bilang isang Kristiyanong tatay, dapat igalang mo, maging sa ating kapwa. Hindi lang sa may asawa. Ganon din po. Itrato natin na maayos. Mahalin natin sila kahit hindi sila kamahal-mahal. Alam niyo po ba, hindi nyo nahalata. Kung ayaw nyo yung mga taong toxic, bakit nilalapit sa iyo ng Diyos? Yung ayaw mo ng mga taong makasama, yung tawag nga sa mga kabataan, pangit kasama. Pero sinasama sa iyo ni Lord. Siya na itanong nyo. Bakit? Kasi ginagamit ni Lord yan para sa pagbabago mo. May isang Kristiyano, sabi niya na lang, Lord, sana po, yung pag-ibig yung mag-umapaw sa akin. Yan, nag-pray talaga siya. Bakit nabukasan, inaway siya? Lord naman! O, hindi niyo napansin? Binibigay sa iyo ni Lord yan upang sa pagbabago ng buhay mo para mahalin mo siya. Lord, i-bless mo ko. Para ano? Saka dumating naman yung napakaraming bill, magkakautang ka. Sa tao ba, darating yung utang mo, bayaran mo. Anong binabago nun? Binabago tayo magtiwala sa Diyos, magbayad tayo ng utang. Kaya minsan, yung mga taong iyan, ginagamit ni Lord para sa pagbabago natin. Kaya wag nating talikuran. Bakit? Isa rin tayo sa mga mahirap kasama eh. Di po ba? Pero ginamit ni Lord yan dahil binago ka ng Panginoon. Amen? Kaya walang pangit kay Lord eh. Tayo lang nagpapapangit. Kasi yan, ginagamit, binigay o pinahintulutan ni Lord yan, may dahilan. Sa trabaho, sa pag-aaral. Ang anak ko pag nagsabi, Daddy, yung kasama ko, yung kaklase ko ganito. Hindi. Bakit? Hingi sa baon ko eh. Ang sarap kasi ng baon ko, hindi magbigay ka. Hindi, maubusan ako eh. Ano sabi ni Lord? Magbigay ka. O lalo na, nagbigay siya. O naging maganda relasyon. Bakit? Natutunan mo mag-share ng blessing mo. Binabago ka ni Lord. Hindi ka ginagawang swapang, hindi ka ginagawang maramot, kundi binibigyan ng pagbabago na. Ganon din po sa ating lahat. Kaya, yung mga taong iyan, lalong-lalo na ang ating asawa, minamahal po yan. Ano sabi sa Efeso 5:25? Mga lalaki, mahalin ninyo yung asawa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Hinandog niya ang kanyang sarili para sa iglesia. Ano ibig sabihin nito? Ang pagmamahal po dapat na ginagamit natin, hindi po yung pagmamahal mo. Bakit? Kasi yung pagmamahal mo, may limitasyon. Yung ba na minsan nakakita nyo? Naku, bibinggo ka na. Mapupurtol na yung PC ko. Kaya ano sabi dito? Katulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Yung pagmamahal ni Kristo, walang katapusan. Parang kumain ka ng only rice. Hanggat gusto mo kumain, kain ka ganyan. Walang katapusan. Kaya nga ang pag-ibig natin ang ginamit natin sa asawa natin, sa anak natin, sa kapamilya natin, sa paligid natin, I tell you, bibigay ka. Bakit? Madidisappoint ka eh. Magkakamali yan eh. Kaya ang sabi ng Lord, di ba, sabi niya, bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, magmahalan kayo. Tama? Hindi bago yun eh. Ang bago ito, mahalin nyo sila na katulad ng pagmamahal ko sa inyo. Ang gagamitin mo, pagmamahal na ng Diyos. Kaya nga, naniniwala ako, pag ang isang Kristiyano, hindi maghihiwalay talaga eh. Bakit? Kasi ang pagmamahal na gagamitin nila ay pagmamahal mula sa Diyos. Amen? Na kahit ang asawa mo hindi maganda ang tratoan, bakit? Yung love ni Lord ang ibibigay mo, pakikisamahan mo pa rin siya. Kaya yung relasyon nagiging intact pa rin. Hindi ka nag-iisip, hiwalayan ko na to kasi hindi maganda ugali. Hiwalayan ko na to kasi asawa ko tumaba. Hiwalayan ko kasi ang asawa ko tamad na, hindi nagluluto. Puro bilhin na lang sa labas. No, dahil sa pagmamahal ng Diyos, magtitiis ka, magpapakumbaba ka para sa pag-ibig ng Diyos na ibinigay sa'yo. Bakit?
Ikaw din eh. Pinagtiisan ni Lord eh. Lagi tayong nagkakamali, pero sabi ni Lord, yung pag-ibig ko'y sapat na para sa iyo. Kaya sa anumang relasyon, kung walang tunay na pagmamahal, sabi ko sa inyo, walang mabubuong relasyon. Yan ang ginamit ng Panginoon. Nagpakumbaba siya. Minahal niya tulad ng pagmamahal ng ating Diyos Ama para sa ating lahat. Kaya nga, tell you, hindi po natin kaya magmahal. Lalo na mga, sabi nila, toxic, yung hirap mahalin. Kasi ginagamit mo yung sarili mong pagmamahal eh. Maging sa pamilya natin. Ang anak ko kasi ganito, hindi. Mahalin mo siya katulad ng pagmamahal sa iyo ng Diyos para sa kanyang iglesia. Ibig sabihin nun, kahit anuman nagawang kasalanan yan, mahalin mo pa rin. Anuman ang hindi magaganda sinasabi sa iyo, mahalin mo pa rin. Dahil madalas, minamahal ka ng Diyos at nararamdaman natin lahat yun. Amen? Sino masasabi mo hindi ako mahal ng Diyos? Wala. Bakit? Ibinigay nga niya kanyang buhay. Hindi pa ba sapat yun? Kaya ang sabi ni Lord, gumaya kayo, tularan niyo ako na ako'y nagdusa, nagtiis. Bakit? Ano naman ang kapalit? Reconciliation. Ang lahat ng lumalapit sa ating Panginoon ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan at kaligtasan dahil sa magandang relasyon sa atin ng ating Panginoon. Kaya mahalin natin ang ating kapwa, mahalin natin ang ating pamilya, mahalin natin kung ano man nakasurrounding sa atin. Kahit hindi ka mahalin mo. Bakit? Nakaranas ka ng pinakamagandang pagmamahal, iyan ay mula sa Panginoon. Amen? Kaya mo ipagkait yung pagmamahal na yan. Mo ipagkait yung pag-asa na yan. Alam niyo po, may isang nangyari po talaga. Isa po na nangyari na magkapatid, true to life. Bata pa sila. Dahil yung kapatid niyan, lalaki, pinahiram yung laruan niya dun sa kalaro. Nagalit yung kapatid. Bakit mo pinalaro yan? Akin yan. Hindi, pinalaro ko lang. Galit na galit ang kuya. Ano yung nangyari? Hanggang sa lumaki sila, hindi sila nag-uusap. Ang nangyari, pag-uusap na lang nila nung namatay yung nanay nila. Dahil naging huling habilin ng nanay, magbati kayo bilang magkapatid. Nakakalungkot lang, nagbati sila, pero mahabang panahon na nasayang because of unforgiveness. Nasirang relasyon. Ayaw ng Diyos yan. Ayaw ng Diyos, kundi yung kaparaanan ng Diyos ang gamitin natin. Ayaw ng Diyos na masira ang relasyon ng bawat isa, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Alam niyo po ba, para malaman ninyo ligtas kayo? Sino magsasabing ligtas siya? Paano niyo na-prove? Sabi po ng Biblia, para sigurado kang ligtas ka kung nagpapatawad ka. Bakit po? Sabi ng Diyos, kung hindi ka na magpatawad, hindi rin kita patatawarin. Pag hindi ka pinatawad ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka ligtas. Kaya pag ikay nagpapatawad, sigurado ligtas ka. Kasi yan naman ang problema ng mga relasyon na hindi nagkakasundo. Bakit? Hindi pagpapatawad eh. Mas tama ako, mali ka. Diba? Yun ang nangyayari eh. Pero pag minsan, kailangan mo magpakumbaba, kailangan mong suko yung pagmamataas for the reconciliation. Kaya mga nanay, di ba, mga tatay, mga anak natin, laging mali, hindi mabubuo kapag wala magpapakumbaba sa atin. Kasi yun ang gusto ng Panginoon. Magkaroon ng alin? Reconciliation sa pamamagitan ng kanyang paraan. At kumapit sa mga pangako ng Diyos. Ano sabi dito sa 1 Pedro 3:8-9? Katapos-tapusan, magkaisa kayong lahat sa pag-iisip, maging madamayin, mapagmahal sa mga kapatid, mababait, at may pagpapakumbabang pag-iisip. Huwag niyong gantihan ng masama ang masama o ang pag-alipusta, kundi pagpapala sapagkat ukol dito kayo'y tinawag upang kayo'y magmana ng pagpapala. Basahin po natin. Puro pagmamahal, di ba? Huwag yung suklian ng masama ang masama, kundi pagpalain niyo sila. Pag tayo may kaaway, pag tayo magulong relasyon, hindi pagpapala sinasabi mo eh. Mamatay ka sana. Di ba? Ganon, sumpain ka sana. Ganon, wala. May pangako. Ano yung pangako ng Diyos? Pagpapalain ka ng Panginoon. Huwag mong gantihan ng masama. Ang masama, kung hindi gantihan mo ng mabuti. Kasi may pangako sa mga gumagawa ng mabuti, nagtitiwala sa Kanya. So ngayon, hindi mo nakikita, pero I tell you, ibe-bless ka ni Lord. Hindi lang materially, bakit?
Yung mga material, madali natin makita, pero hindi mo napapansin yung kapayapaan, wala kang kaaway. Payapa ka eh. Maglakad ka sa wala kang iwasan, okay lang, tiwala ka, nakangiti ka eh. Maging sa pamilya mo, di ba? Pag marami kang kaaway sa pamilya mo, ano nangyayari? Iwasan kayo eh. Isa ang litit ang bahay, mag-iiwasan pa kayo. Patintero pa kayo. Ay, dito siya dadaan, dito ako. May pangako ang Panginoon. Sa mga nagmamahal, kahit hindi sila kamahal-mahal, mahalin pa rin natin sila. Magkaroon tayo ng pag-iisip, pagkakaisa. Kasi nga yung isip mo na magkaroon ng reconciliation, pagkakaayos ng pamilya, yan ang nais ng Diyos, hindi pagkakawatak-watak. Alam niyo po ba ang tira ng dyablo? Wasakin ang pamilya. Kasi ang pamilya, the pillars of our society. Kapag bumagsak ang pamilya, ano nangyari na? Wala na. Kaya ang mga Kristiyano dapat minamahal natin ang ating pamilya. Huwag tayong mag-create ng anumang division. Kasi yan ang gusto ng kaaway, division magkawatak-watak. Ang gusto ni Lord, pagkakaisa. Magkaroon tayo ng mapagkaumbabang pag-iisip. Huwag tayong magsiraan sa isa't isa. Kundi magmahalan tayo. Love in action. Sapagkat ang pagkapit sa mga pangako ng Diyos ay paglayo sa masamang gawain. Ano sabi dito sa 1 Pedro 3:10-11? Sapagkat sinasabi ng kasulatan, ang sino man nagnanais ng maligaya at masaganang pamumuhay. Sino po nagnanais ng maligaya at masaganang pamumuhay? Amen. Sabi dito ay hindi dapat magsalita ng masama at iwasan magsabi ng kasinungalingan. Dapat lumayo sa masama at gawin ng mabuti, pagsikapan ninyong kamtin ang kapayapaan. Pag gusto mong kamtin ng kapayapaan, wala nang argument. Wala nang argue. Gusto mo kasi magkaayos di ba? Gusto mo magkapate. Hindi na kasi ikaw turuan pa. Kasi ginawa mo kung ikaw din, kung di mo sana ginawa yun. Hindi mo sana sinabi yan. Anong gusto nyo? Kapayapaan o gulo ulit? Kung kapayapaan o reconciliation, di magbigay ka na mabubuti. O nga, patawarin mo ko. Ganon din ako. Sana ganito tayo. Wala nang... Kasi ganyan ka, ugali mo masama, hindi maganda. Wala nang ganun. Kundi kung ano magbibigay ng kapayapaan sa pamilya, relasyon natin sa kapwa, yun ang gawin natin. Isipin natin kung paano ang pag-iisip ng Panginoon to reconcile to us. Yun ang isipin natin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak Kaya nga sabi ng Panginoon sino kayang ibigay ang kanyang buhay para sa iyong kaaway? Si Lord. Bakit? Kaaway tayo ng Diyos pero ibinigay niya to reconcile to us upang magkaroon ng pagbabati, magandang relasyon sa atin. Hindi siya gumawa ng masama. Bakit? Kasi kung masama, wala na tayo dito. Kaya wag natin gantihan ng masama, kundi ng mabubuting bagay at nailalayo tayo nito sa paggawa pa ng masamang gawain. Kumapit sa pangako ng Diyos na may pag-iingat at pabor. Pag-iingat tayo. Bakit? Minsan kasi yung pangako lang tinitignan natin. Pero yung pagsunod, wala. Ano po sabi dito sa 1 Pedro 3:12? Sapagkat iniingatan ng Panginoon ang matuwid at sinasagot niya ang kanilang mga panalangin, ngunit galit siya sa mga gumagawa ng masama. Kaya nga pag tayo'y galit, di ba? Pag hindi tayo nakikipagbati, ano nangyayari? Ang iniisip mo, masama sa kapwa mo. Sa pamilya mo. Gaganti ko. Kasi sa naman ang Hindi. Kaya nga, ang gusto ng Panginoon, makipag-ayos, may pag-asa. Bakit? Upang ang ating mga panalangin, yung favor ng Lord ay makuha natin. Pag nakuha mo ang favor ng Lord, grabe. Kaya nga, di ba si David? Di ba, kailangan si Saul, si Haring Saul, tsaka si Haring David, bago maging hari si David, di ba gustong papatay si David? Anong sinukli ni David? Wala, mabuti pa rin. Nung siya'y kumakanta ng awitin, dahil sinasaniban ng masamang espiritu si Saul, sinisibat, ginawan ba niya ng masama? Hindi. Kundi sabi ni David, hinirang siya ng Panginoon bilang hari, kaya igagalang ko siya. Ganon. Mga kabataan, mga nanay, magulang niyo, itinalaga sa inyo ng Diyos siyang bilang magulang, igalang natin. Hindi na yun ang issue. Ang issue rito kung ano yung pagpapala na ibibigay sa iyo ng Diyos dahil sa pagsunod mo sa Panginoon. Yun na yung issue doon. Hindi malaking damage no. Ang issue rito, nagtitiwala ka ba sa Panginoon? At bakit? Iingatan ka sa lahat ng bagay.
Sa panahon ngayon, nagkakaroon tayo ng problema sa ating relasyon. Huwag tayong mawalan ng pag-asa o panghinaan ng loob, kundi mamuhay ng pag-asa mula sa Diyos. Itong huling verse natin sa Deuteronomy 30:19-20, sabi dito, sa araw na ito, tinatawag ko ang langit at lupa na maging saksi ko kung alin dito ang pipiliin ninyo. Buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Piliin sana ninyo ang buhay. Sino ba yung pipiliin natin? Ang ating Panginoon. Para mabuhay kayo ng matagal, pati na ang inyong mga anak. Mahalin nyo ang Panginoon na inyong Diyos. Sundin nyo siya at manatili kayo sa Kanya dahil siya ang inyong buhay. Alam nyo po, ngayong umaga pinapipili tayo ng Panginoon. Sino ba yung gusto magkaroon ng pagkakaayos sa relasyon? Pakitaas ang kamay. Lord, gusto ko pa maayos ang relasyon ko sa pamilya, sa trabaho, sa aking kaklase, sa paligid ko. Sabi ng Panginoon, piliin mo ang buhay. Ano yung buhay? Piliin mo ang kaparaanan ko. Piliin mo yung aking kalooban at pamamaraan. Kasi bakit? Mabubuhay ka. Pag pinili mo ito, pinapakita mo mahal mo ang Panginoon. Lahat tayo dito, no? Hindi natin maiiwasan talaga magkaroon ng conflict to our relationship. Sa pamilya, sa trabaho. Pero ang sabi sa atin ng Panginoon, piliin mo ako. Piliin mo ang aking karunungan. Piliin mo ang aking utos. Piliin mo ang aking panuntunan. Piliin mo ang buhay na magbibigay sa iyo ng ganap at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Amen? Pilitin mong kapitan ang mga pangako ng Diyos. Sa ngayon, hindi mo makita dahil sa nangyayaring hindi maganda sa relasyon. Sabi ni Lord, may pangako ako. Sunod ka lang. Magtiwala ka lang. Magpakumbaba ka lang. Bakit? Darating ang panahon, maririp mo o aanihin mo yung mga blessing na dulot ng ating pagsunod sa Panginoon. Amen? Kaya, sino ang pipiliin ng ngayong umaga ang Diyos? Sino ang pipili para sa Diyos? Parang ayaw nyo. Bakit? Kasi pag pinili nyo ang Diyos, pinipili nyo maging maganda at maayos ang ating relasyon. Tayo po lahat ay manalangin. Let's bow our head and close your eyes. Yes, Lord and Heavenly Father, marami pong salamat, Panginoon. Nabuhay po namin sa mundong ito. Hindi po kami exempted sa relasyon namin na magkakaroon ng conflict, magkakaroon man ng problema sa trabaho, tahanan, kapitbahay, pag-aaral. Pero Lord, kayo ang pinakamagandang aming tutularan. Yung relasyon na yan. Parang sabi ng iba, wala nang pag-asa. Matagal na lumipas na panahon. Nagkaroon kami ng conflict. Pero sabi ni Lord sa'yo ngayong umagang ito, may pag-asa. Kung tayo ay susunod sa kanyang paraan. Kung tayo ay mananahan at magtitiwala sa kanyang salita. Kung ating pagkakatiwalaan ang kanyang salita na walang kamalian at susundin at gagawin natin ito, may pag-asa, may reconciliation. Pero sa pagkakataong ito, kung ikaw'y sinasabihin ng Panginoon, nag-step forward na magpapakumbaba, gawin mo. Kasi si Lord nagpakumbaba para sa ating lahat. Ginawa niya ito para yung relasyon natin ay sira. Ang relasyon natin sa Diyos Ama, imposible na because of our sin. Pero sabi ni Lord, i-step ako forward. Maging ito ay kapalit ang aking buhay to reconcile to us. Hindi yung pagkakamali mo, hindi yung kahinaan mo, o mga bagay na nakikita at sinasabi sa atin ng kaaway, kundi ang sabi ng Diyos sa iyo, magpakumbaba ka, mahalin mo siya, ipagkatiwala mo sa akin ang lahat. Ako ang bahala. Lord, salamat po, Panginoon. Buksan niyo po ang aming mga puso, Panginoon. Sa puso, Lord, na may humility. Sa puso, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo. Sa puso na ini-endure namin, Panginoon, o ibinibigay namin sa iyo yung magkaroon ng kapayapaan. Hindi pagkawatak-watak, hindi pagkakagulo-gulo. Sapagkat kayo ang prinsipe ng kapayapaan. Kayo ang prinsipe, Panginoon, na gusto mo maayos ang relasyon. Sapagkat yan ang una mong ginawa. Ang relasyon namin sa inyo, sa Diyos Ama, ay inayos mo.
Lord, sa oras ding ito, Panginoon, punuin niyo po kami ng pag-ibig niyo. Punuin niyo po kami, Panginoon, ng inyong kaalaman, katuruan, na hindi lang namin narinig ngayong umagang ito, kundi, Lord, gagawin namin to sapagkat ito ang nararapat at nakalulugod sa inyo. Lord, pangunahan niyo po kami sa bawat hakbang na gagawin namin, sa pamilya namin, sa trabaho, sa pag-aaral, sa kapitbahay namin, nakapaligid sa amin, Lord. Magtitiwala kami sa inyo sapagkat kayo ang Diyos, ang punong-puno ng pag-asa at pag-ibig sa lahat, sa aming lahat, Panginoon. We thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At sa oras